Breaking news mga kapatrol, Gilas Pilipinas nakatakdang maglaro ng tune-up game laban sa Taiwan Mustang sa Lunes sa PhilSports Arena bago sila umalis patungong Europe para sa kanilang paghahanda sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. At ang tune-up game na to, na bubuksan sa publiko, ay makikitang maglalaban-laban ang Gilas Pilipinas at ang Taiwan Mustangs na umano'y pumirma kamakailan lang sa mga dating NBA players na sina Dwight Howard at DeMarcus Cousins. Yet it is still unclear, however, whether the two NBA players will play in the tune-up game. At pamumunuan ang Gilas ni Justin Brownlee, kasama ang kakapanalo pa lang na PBA Philippine Cup Finals MVP na si Chris Newsome at mga kakampi sa kampyonato na sina Junmar Fajardo at Sergio Perez, kasama rin sa kupunan sina Dwight Ramos, Scottie Thompson, Calvin Oftana, Kevin Kembao, Carl Tamayo at Kai Soto. Ngunit sina Jamie Malonzo at AJ Edo ay hindi makakasama dahil sa injury nito at inaasahang papalitan sila ni Japet Aguilar at Mason Amos. Pagkatapos ng exhibition game sa Taiwan team, nakaschedule ang Gilas na lumipad palabas ng bansa sa June 25 para maglaro ng mas maraming tune-up games laban sa national teams ng Turkey at Poland. At ang final qualifier is set from July 2 to 7 in Latvia, wherein the Philippines is bracketed with the host country and Georgia. At eto ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at RBRT Ang. Admire Kai's commitment to Gilas as promised. Any NBA team should consider this admirable trait a plus in choosing Kai for their team. Shout out at Joe Paras. Kai, stay humble and work hard in silence. Let your success makes the noise. Good luck. God bless. Shout out at Mr. Sports Highlights. Yes, this is the time to shine, Kai, and we support you. Go Go Kai and Go Go Gilas. Shout out at Angelito Banal. Kaya ni Kayan, basta't gumana yung forward at shooters natin, si Kai na yung bahala sa ilalim. Go Gilas, God bless. Shout out at Junior Ray Jerry Kualay. I'm Roberto General Francisco from General Santos City. Go Go Gilas Pilipinas. Good luck Philippines. Shout out at Edri Fisog. Galing mo kapatid na Kai. Basta kahit saan at ano pa ang marating mo, huwag sana kalimutan magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil siya lang ang makapagbibigay at tutupad sa mga pangarap mo. Shout out at RBRT Ang. With Kai at his strongest game, both defense and offense, is really the best Philippine team ever assembled so far. Shout out at Mr. Sports Highlights. Pag tayo natalo, okay lang. Pero pag sila tinalo ng Gilas, malaking issue yan. Go Kai and Gilas. Shout out at Edmond Daily News. Edmond Samaniego Pangilinan, shout out from Manila. Shout out at Rosa Orogrepo. Kayang-kaya ni Kai na makapasok sa NBA dahil bukod sa bata pa, may skill sa paglalaro. Shout out at Chan King Inocando. Sure ball Kai Soto, pasok na yan sa Summer League Camp. Shout out at Joe Paras. Kai, stay humble, be kind and stay strong. Dream, believe, achieve. Good luck. God bless. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman. Pagkatapos nanalo ng unang kampyonato sa kasaysayan ng franchise isang taon na ang nakalipas, pinanatili ng Denver Nuggets ang kanilang starting five pero nawalan ng dalawang reserves na naging key role players na naglaro sa title run, habang sina Bruce Brown at Jeff Green
ang unang dalawang pumapasok sa bench para sa Denver no postseason ng nakaraang taon. Hindi nakahanda ang Denver Nuggets na makipagkompetensya sa alok ng Indiana Pacers para kay Bruce Brown na may kasamang $22 million na starting salary o sa bid ng Houston Rockets para kay Jeff Green $8 million na starting salary plus incentives. Ang plano ng Denver Nuggets para punan ang mga butas sa kanilang rotation ay nakatuon sa kalaban. Bukod sa pag-draft ng tatlo, may karanasan ng mga prospect na may kabuang 13 college seasons sa kanilang resume na sina Julian Strother, Jalen Pickett at Hunter Tyson. Inaasahan ng Denver Nuggets na handa nang mag-assume ng mas malaking mga papel ang mga second-year players nila na sina Christian Braun at Peyton Watson, gayon din ang 4-year big man na si Zeki Nedzi. Ang plano ng Denver Nuggets ay hindi naman entirely misguided, lalo na si Christian Braun na may magandang sophomore season, nakakuha ng tiwala ni head coach Michael Malone at isang pwesto sa playoff rotation ng Denver Nuggets, pero si Peyton Watson ay up and down ang performance at bumaba ang oras sa paglalaro ni Nedzi sa 9.9 minutes bawat laro at ang tatlong rookies ay hindi gaanong handa sa NBA tulad ng inaasahan ng front office. Sa oras na na-eliminate ang Nuggets mula sa playoffs, 6 na players lang talaga ang mga starters at si Braun ang nadama ni Malone na maari niyang asahan. Kahit ang mga veteranong pampalit tulad ni na Justin Holiday at Reggie Jackson ay halos walang oras sa postseason. The Nuggets don't need to overhaul the roster. The starting five of Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, and Kentavious Caldwell-Pope remained extremely effective in 2023-24 season, registering the second-best net rating of any lineup that played at least 250 minutes together. Ngunit kailangan talaga ni Malone na masyadong umasa sa first man group na yon. Naglaro sila ng kabuuang 958 minutes sa loob ng 48 games. Samantala, ang pangalawang pinakamadalas na ginagamit na lineup ng liga, ang mga starters ng Thunders, ay naglaro ng 799 minutes in 63 games. Ang hamon para sa front office ng Denver ngayong offseason, magagawa bang panatilihin ng Nuggets ang kanilang starting five para sa isa pang taon? Si Caldwell-Pope ay may $15.4 million player option na inaasahang i-decline. At yak na may mga kalaban na nais mag-steal sa 3-and-D stalwart mula sa 2023 NBA champion.